Hi, good morning. I'm Candice and you're watching at Candice John. Karamihan sa tao, paikot-ikot lang ang galaw. Yung bang pakiramdam natin, para-parehas lang ang everyday routine ng buhay natin. Gigising, tatrabaho, kakain, gigising, tatrabaho, kakain, enjoy. No, paulit-ulit lang. Sabi dito, hinahabol ang uso. Madalas, karamihan sa atin naghahabol ng uso or kung ano yung uso, yun yung trending. No, naghahanap ng mga panandaliang saya at binabago ang paniniwala para lang tanggapin ng karamihan. Kung gusto mong maging tunay na matatag at may pwersa sa mundong ito, buuin mo ng matibay na paninindigan ang sarili mo. Magdesisyon ka kung ano ang prinsipyo mo. Ilinaw mo ang mission mo. What is your mission? Ano ba yung nakikita mo yung sarili mo? Hindi yung nagpapatianod tayo sa kung ano man yung sabihin ng mga nalalapit sa atin o yung sabihin ng nakakarami. At ilagay mo ang blinders mo. Huwag kang magpadala sa ingay at gulo ng karamihan. Kapag tumanggi kang yumuko sa kaguluhan ng mundo, darating ang araw na mismong ang mundo ang magbibigay daan sa iyo. Hayaan mo silang maligaw. Ikaw, tumutok ka sa target mo. So, dapat klaro at focus. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Huwag sumabay sa uso kung taliwas ito sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 8, ang taong may dalawang pag-iisip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ang matibay na paninindigan ay susi sa diretsong landas. Sabi naman sa Una Korinto chapter 15 verse 8, kaya nga mga minamahal kong kapatid, maging matatag kayo at huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Huwag magbago sa ingay ng mundo, manatiling nakatuon sa mission. Kawikaan chapter 4 verse 25 to 27, panatiling nakatuon ng iyong mga mata sa unahan, huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa. Panatiling nakatuon ng iyong mga mata sa unahan, huwag kang